Nabistong nire-recycle at ibinebenta muli ang mga gamit ng mantika sa isang warehouse sa Isabela. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Sa warehouse na ito sa Isabela na aktuhan ng PNP-CIDG ang pagbebenta ng galong-galong mantika. Kasunod yan ng reklamong ang mga mantika pinoproseso umano para mamukhang bago. May nakapag-report sa amin na isang operation na ang mga used cooking oils na kinukuha sa iba-ibang mga popular food chains, reusable actually at hindi na-detect ng general public ang difference. Nakumpiska ang aabot sa 3.5 million pesos na halaga ng mantika. Sinampahan ang 3 suspects ng paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, gayon din sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act. Ang Food and Drug Administration, binabantayan ang mga ganitong aktibidad. Sa pag-aaral ng World Health Organization, posibleng mauwi sa type 2 diabetes, hepatic steatosis o fatty liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency, mataas din ang tsansang magka-cancer. Sa isang bypass operation sa condo units na ito sa Pasay, tumambad sa CIDG ang mistulang pharmacy na meron umanong mga kakaibang gamot. Nakatanggap sila ng reklamo ng di umano illegal na bentahan ng mga hindi rehistradong gamot na ipinagbibili rin daw online. At the very least, it will be placebo na wala namang epekto sa katawan or at worst, kung ito ay dangerous chemicals at tinake ng ating kababayan. Delikado talaga. Napakadelikado nito. Iba't ibang gamot ang nakita, gaya ng antibiotics, pain reliever, para sa puso at maging herbal medicines. May nakuha ring mga imported na beauty products. Tinatangkilik daw ang mga gamot dahil mas mura kung ikukumpara sa mga branded na gamot. The problem is, there's really no assurance that this medicine will have the effect that they promise to have. Chinese, Taiwanese at Vietnamese na mga pogo worker ang kalimitang mga parokyano nito bukod pa sa ilan nating kababayan. Arestado sa operasyon ang isang Chinese national. You are selling fake or unregistered medicines here in the Philippines? You sell unregistered medicines? Antibiotics, medicines? Are you selling them? No, I think Patuloy ang investigasyon ng CIDG-DSOU para matukoy ang posibleng kasabwat ng narestong suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.